Comelec spokesperson Rex Laujanco is now on the line joining us. Good morning once again, Spokes. Magandang umaga po, Sir Angelo, Ma'am Angela, at sa lahat po ng subaybay ng brand. Good morning po. Okay, Spokes, we saw the interview of the Chairman Garcia na the mere presence of the candidates during the give out of the distribution of ayuda is an offense already, an election offense. Could you describe to us what do you exactly mean by presence? Is this physical or kasama po yung mga tarpaulin nila? Opo, in whatever form and nature po ito, no? So hindi lang yung physical presence nila, kundi yung mararamdaman sila. Kahit nga po, sabi ni Chairman Garcia, kahit yung mga staff, they should not be there. Why? In the first place po, yung distribution po ng ayuda, they are not involved in this. Ang namimigay po niyan yung ating mga social workers or health workers in the case of the Department of Health pagdating sa MAIF. At doon naman po sa DOLE yung ating mga labor officers po. So wala po absolutely kinalaman at dahil dyan, dapat po ay hindi sila present in whatever form or nature. May dinagdag pa po dyan na condition na kailangan po yung guidelines must be strictly adhered to. Yes. So kung yung pinromulgate po ng bawat ahensya na guidelines must be complied with by these departments who sought the exemptions. And sorry, I want to add to that. No? Spokes, I understand that if ever may nangyari daw any presence in terms of na ma-mention o may tarpaulin or nandun sila, yung social workers or DSWD officers na nandun may stand to lose their licenses. Is that accurate, Spokes? Hindi naman po agad ganon. Malaki po ang tiwala natin sa ating mga health workers, sa social workers at labor officers dahil sila po ginagawa lang nila yung trabaho nila. At sinasabi nga po ni Chairman Garcia, hindi sila papayag na mawalan sila ng lisensya dahil sa kagagawa ng ilang politiko. Yeah. Kaya nga po ang kabilin-bilin na namin, dalawang bagay. Sa ahensya, siguraduhin na talagang distribution lang ito. Walang politics in it. It should not influence in any way the elections. Second, on the part of the candidate, pagka ipinilit nyo yan at ni-report sa amin at kinumplain kayo, dalawang bagay yan. It may result to your disqualification and we may file election offense cases against you. Tinitignan na rin po namin na kung halimbawa makikisabay pa sila ng ilang bagay na magbibigay sila na kumbaga under the guise of tumutulong, pwede po namin din silang habulin bilang vote buying. So marami pong pamamaraan ng Comelec. Spokes, no, siguro I want to go back lang dun sa naging rationale, the reason behind bakit po kayo, ang Comelec body po ay nag-exempt po ng mga welfare programs when in fact, for as long as I can remember, kapag po 45 days before the regular election, prohibited po, di ba po, yung mga pagdi-disburse or yung expenditure ng mga public funds. Opo, makikita nyo naman po yan sa Omnibus Election Code. So hindi naman po absolutely prohibited. What is being stated there is that bawal po mag-disburse ang public funds to continue with public works and other social services unless may prior authorization sa Commission on Elections. So kung makikita nyo po, yung batas natin, hindi talaga siya intended para pigilan ng social services. Ano ang dahilan? Pinipigilan po ito para masiguro na hindi ma-abuse ang state resources, hindi mapuput forward yung intensyon ng mga politiko. Kaya nga po sabi ni Chairman Garcia, kahit kailan ang Comelec po ay hindi magiging hadlang sa ating social services. So isa-isahin lang po natin itong mga welfare programs na exempted po dito sa election spending ban. Opo, una po sa lahat, yung sa DOH, yung pong tinatawag nilang MAIF. Sa DOLE naman po, marami-raming programa yan kasi may lalo na po pagdating sa mga labor-oriented social programs. Number 1 na po yung tupad. Sa DSWD po, marami po yan dahil iba't ibang klase, may menu of assistance sila at kasama na po doon yung AIX saka yung AKAP, yung first tranche po ng AKAP. Okay. Opo. So, Spokes, minsan kasi po ang sinasabi nila ang nagiging problema dito kahit na po meron tayong ongoing na o existing na guidelines pagdating sa pagdidistribute ng mga ayuda like this, yung pagpunta nga po ng mga kandidato doon, hindi mapigilan ng mga officers from DSWD kasi nahihiya sila, person of authority sila. So, paano po yun? Paano po mag-take part yung mga citizens din natin pagdating po sa pagsusumbong sa mga kandidato na baka po abusuhin itong pagkakataon na ito? Mula pa po noong 2022, Ma'am Angela and Sir Angelo, binuksan na ng Comelec po yung aming linya sa mga complaints
kahit po anonymous complaints ay tinatanggap namin para ma-preserve yung identity. So kung may makikita po sila na nagpupumilit at nakikialam, alam ko po ang DSWD, ang DOH at ang mismong ating pong DOLE, sila na mismo po magre-report. Malaking tulong din po kung yung ating mga kababayan mismo ay magsusumbong sa amin. Spokes, I'd like to clarify some things. Paano po kung ang isang ayuda distribution event ay ginawa po sa isang private property that kinokondone or pinapayagan ng owner ng property ang politiko na to be part of the distribution? Naku, hindi po mangyayari yan kasi may strict guidelines po ang mga naturang ahensya kung saan ipapamigay ito, saan i-distribute, ano ang proseso, sino ang bibigyan at higit sa lahat, sino ang may participation. Kaya nga po confident ang COMELEC na magbigay po ng ating exemption or authority dahil malinaw sa guidelines kung ano ang dapat maganap sa distribution. Oo. Spokes, yung ano na lang po, ano po bang penalty natin doon sa number 1, doon sa maaaring mga officers ng DSWD na lalabag, papayagan yung mga kandidato na makisali sa distribution ng mga ayuda. And number 2, sa mga kandidato din na mismo lalabag ng kautusan na to? Una po sa ahensya muna, no? Maari pong i-revoke. Bagamat na-grant na to ay maaring i-revoke ng COMELEC ang naunang na-grant na authority. So anong impact nito? Hindi na nila pwedeng ituloy. At yung pagkaka-revoke na yan, pag sakaling itutuloy nila nang wala na authority, they are liable for election offense. So idamay na po natin. Pero kami po ay naniniwala hindi gagawin ng ating social workers. Pero kung sakali man po na merong ganyan, magiging liable po sila. Tandaan po natin, yung paglabag ng prohibition sa disbursement of public funds ay isang election offense. Criminal po ito. May pagkakakulong na 1 hanggang 6 na taon. Pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Kapag na-impose nyo yan, tanggal po kayo sa gobyerno kahit kailan hindi na makakabalik sa gobyerno. Doon naman po sa politiko na makikialam, talagang ipipilit yung sarili nila. Una, ituturing po namin yung abuse of state resources. Ituturing po namin yan na electioneering. At kung sakaling nagsasabay pa sila ng pamimigay, ituturing po namin yan na vote buying. And in all these 3 cases, ito po ay magkakaroon ng 2 epekto. Una, criminal, election offense din po yan. Pangalawa, administrative dahil i-disqualify po sila ng COMELEC. Mabilis na lang po, Spokes, meron po ba kayong mga ide-deploy na mga officials from COMELEC to make sure na wala nga po mangyayaring ganito? Or trust system tayo sa DSWD na hindi nila gagawin ito? Opo, ganito po, no? Hindi po ganun karami ang tao ng COMELEC. Mahigit 5,000 lang po kami sa buong bansa. So yung everyday presence po sa mamimigay ay maaring hindi namin magampanan. Pero ang sinasabi nga po natin, ang mga kababayan natin mismo, ang mga social workers mismo, pwedeng dumulog yan sa COMELEC. At napatunayan po natin yan na talagang nagsusumbong sila sa COMELEC dahil tiwala sila na impormasyon ay magagamit at mapapanatili po natin ang confidentiality ng identity nila. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras muli, COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laujanco. Maraming salamat po. I'd like to add to that. Sabi ni COMELEC Chairman Garcia, you could report it to COMELEC by sending pictures. Meron silang provided sa website nila where they can send pictures or evidence that proves May mga paglabag. May mga paglabag. Oo.